what's up mga kutsa, today is another day. So, it's been a while, no? At ilang weeks din akong hindi nakakapag-upload ng video dahil sa reason na kung nakikita naman niyo dun sa FB page ko o dyan sa picture na yan na nasira yung phone ko, no? Dahil sa nabitawan ko at natanggal yung screen, no? At yung mismong cellphone ko na yun na natatanggal na yung screen, kumbaga nakaangat na, no, at na sira, kaya yun. Pero may nagagamit din ako ng cellphone na using for online, which is ito. Yan, maliit lang siya. And nitong kanina lamang or ngayong araw ay dumating yung cellphone na binigay sa akin ng tita ko, which is kay Tita Wena. So big shoutout kay Tita Wena. So thank you sa pagbigay mo sa iyong phone. Ito'y second hand at kasi meron na siyang bagong cellphone yan. Kaya thank you Tita Wena sa cellphone. Kaya more blessings and God bless sa iyo Tita Wena. So dito sa video na ito, as you can see naman, ay andito na naman tayo muli sa aking mga effects, no? At ang ituturo ko or i-share ko sa inyo na paano ba ako mag-ambient sound or mga effects, no? Using a reverb effects, tapos delay, then the rest, no? Maliban lang dito sa distortion, no? So wag na natin patagalin pa. Ano ba yung mga kailangan na effects kapag ambient sound, no? So number one talaga na kailangan na effects, which is reverb, no? Kahit anong brand ng reverb mo. Tapos syempre delay. Then gumagamit din ako ng compressor. Then kapag gusto ko pa siyang mangat, no, ginagamit ako ng clear boost, no? So dito sa saturator, hindi ko lang talaga siya totally nagagamit dito sa distortion ko kapag mag-reverb. Kasi ito, ibang klase yung reverb na ito. Paparinig ko sa inyo yung yung clean channel lang na walang tunog na reverb delay. Tapos mga drive ko. Yan. So yan yung clean tone ko. Yan. So kapag nilagyan ko siya ng reverb, yan. Pagka-space yung tunog nung reverb ko, no. Then kapag nilagyan ko siya ng delay, no. Yan. It depends naman yun sa pagtimpla ko ng effects, no. Pitch ko dito sa delay, 2/4 to 3. Tapos dito naman sa level ko, mga nasa 1 o'clock. Tapos dito naman sa may delay ko, 1/4 to 2, no. Kumbaga ipinapatagal ko pa yung tunog dun sa delay, no. Tapos dito naman sa reverb ko, yung decay ko nasa 1/4 to 1. Then mix ko 1/4 to 1 din. Pero it depends naman sa gusto ko yung timpla ko or yung taste ko pagdating sa reverb, no. So try din natin. Yun. So ang ganda ng tunog niya, no, mga kutsa. So kapag nilagyan ko naman siya ito ng yellow compressor, hanggang sa nabubuhay yung tunog, no, kahit bitawan ko na yung chords, no, dahil dito sa delay, no, pati yung sa reverb. Ito yung hindi pwede mawala sa akin, which is itong delay at reverb kapag ako tumutugtog, lalo na sa church. Minsan hindi maiwasan, which is yung grounded, no, dahil sa power adapter or sa patch cable or anything else, no. Ayos din naman yung tugtog at natatabunan din naman yung mga feedbacks or anything else na maingay, no. At it depends naman yun sa pagtimpla ko or paggamit ko ng volumes dito sa aking gitara. So kapag dinagdagan ko pa siya ng ng boost, no, lalo siyang lalakas. Yun. So yun lang naman yung ginagawa ko kapag ako mag-ambient sound or mga gamit ng reverb or delay. Pero kung kahit hindi ko na siya gamitan nitong mga drive channel, no, like yung compressor, boost, or overdrive, no, ay goods na rin kahit itong dalawa na lamang, no.
Yan. So ang gamit ko rin pati na na pick up kapag sa gitara ko ay sa Les Paul ay which is both pick up, yung bridge at yung neck pick up. Yun yung ginagamit ko na pick up para gumanda yung tunog, no. Parang siya, mabilog yung tunog. Kahit iyan ko siya sa chords. Kapag sa mga gustong makatuto kung paano gumamit ng mga ambience sounds, no, ang kailangan lang ninyo which is reverb, then delay, then kung gusto nyo pang dumagdag ng mga drive, no, huwag kayong gagamit ng distortion kapag kayo mag-ambient reverb or sounds, no. So mas maganda yung compressor, boost, no. Pag overdrive, so medyo na lang ninyo yung settings. Sa gitara ay depends naman kung ano yung bet ninyo na pick up, no, kung sa neck or sa bridge or bow pick up or kahit sa strat or anything else, no, magagawa at pagagawa nyo din yan, mga katsa. So yun lang naman mga katsa yung aking share dito sa aking vlog ko nito, and hope na maunawaan niyo. So kung may mga clarifications kayo or may mga may dagdag kayo, so just comment lang kayo dito sa video na ito at mababasa ko rin naman yan at maunawaan ko rin yung mga gusto ninyong idagdag about sa mga ambience sounds ng mga katsa. So yun lamang ng mga katsa, dito ko natapusin itong vlog ko na ito. Kung nagustuhan nyo itong video, please like and follow and subscribe kayo sa YouTube channel ko, King Cha TV. Hit the notification bell para updated kayo sa mga upcoming videos ko ng mga katsa. Kay Cha Cha, peace, at palagi keep safe and God bless sa inyong lahat, mga katsa. Yun lang. Yee!